babaeng lumabas sa Imbornal, sasailalim muna sa isang drug rehabilitation program bago nito tuluyang makuha ang 80,000 pesos mula sa DSWD. At ba tanong ko lang, nagbibisyo kaya? Nagbibisyo naman po, pero hindi naman po araw-araw. Ayun lang, mukhang pera na magiging bato pa. Aray ko! Ibang klase talaga dito sa Pilipinas, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagsusumikap, halos wala na natitira sa sahod nila dahil sa mga kinakaltas na tax. Tapos, ibibigay lang dito sa mga nag-a-addict, sa mga nagbibiso. Sosyal, sustentado ang bisyo. Karapat dapat nga ba na makatanggap ng ayuda ang babae o ito ay isang malaking pambabastos sa mga Pilipinong taxpayer? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na batid nila na alam nilang gumagamit occasionally di umano ng pinagbabawal na gamot ang nasabing babae na lumabas sa Imbornal nitong nakaraang linggo sa Makati. At dahil nga dito ay kinakailangan di umano ng nasabing babae na sumailalim sa isang drug rehabilitation program bago nito tuluyang makuha ang kanyang 80,000 pesos. Our social workers for Pag-abot program knew of process occasional use of illegal substance, and as part of the conditions, she will undergo rehabilitation. Ito ay ayon sa inilabas na pahayag ni Pag-abot Program Officer in Charge Deputy Program Manager Marilyn Moral nitong Lunes. Matatandaan na hinanap ng DSWD ang babae at sa utos na rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian upang tulungan ito sa ilalim ng Pag-abot program. Binigyan din ng opisyal na ang paggamit ng illegal na droga ay isang medical issue na may kasamang psychosocial cause and effects na maaaring tugunan sa isang malawakang social case management. Sa nasabi ring pahayag, iginiit ni Gatchalian na ang pagtulong at pagsagip sa tao para magkaroon ng mas maayos na buhay ay bahagi ng tungkulin ng DSWD na nakapaloob sa kanilang mga programa kabilang ang Pag-abot program. We in the DSWD are confident that with all the appropriate interventions, a better Rose will emerge. A Rose whose dignity and self-worth are restored, ready and able to become a productive member of the society. Now, here are my thoughts about this issue. First, hindi ako tutol sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, especially yung mga nasa laylayan. Hindi po ako tutol dyan. Walang kaso yon. Ang akin lang, siguro, let's have a higher requirements para sa mga beneficiary nitong mga ayuda-ayuda program nito, no? Like for example, kung senior citizen yan, kung PWD, na which is talaga namang not capable na kumita ng pera, why not? Kailangan tulungan talaga. Pero ito, buo ang katawan, nakakapagbisyo pa nga Bakit natin tutulungan? Let's end up na yung, hindi naman nila choice na maging drug addict. No, choice nila yan. Choice nila yan. Tigilan nyo ako sa kasalanan niya ng ng ganito, ng ganyan. Hindi. Addict yan kasi ginusto niyang maging addict. Wala kang dapat i-blame dyan na ibang tao kung hindi sarili mo. Choice mo yan. Choice nila yan. Tigilan nyo ako dyan sa biktima lang din yan. Bigyan natin ng pag-asa magbagong buhay. Ulol! Choice nila yan. Ginusto nila yan. Sila ang umawak ng tuter. Sila ang humigop. Choice nila yan. Wala tayong dapat. Tigilan natin yung ganyang mentality na biktima lang din yan, biktima. Ulul. No. Kahit sabihin niya na minsan lang siya gumagamit at hindi araw-araw. Natural, wala kang budget ngayon may budget ka na. Malamang araw-arawin mo na yan. Diba? Hindi ako agree sa mga ayuda-ayuda na yan. Sa totoo lang. With all due respect sa mga nakaka-receive ng ayuda, hindi talaga ako agree dyan. Marami akong kakilala na beneficiary ng mga ayuda program na yan. Yang tupad, yang akap, yang ayix. Puta na, pagkakakuha ng ayuda diretso batak Talaga namang higop ang inuunang gawin Kasi may pera. Pagkahigop, pagkabatak, anong gagawin? Iinom, 3 araw, straight. Putang ina, hindi malasing-lasing ang hinayupak. Puta, kala mo, immortal pag nalasing, pag nakaramdam ng konting kalasingan, puta, aalis yan saglit. Pagbalik niyan, putang ina, fresh na ulit. Wala na ulit amats. Putang ina, bumatak pala ulit. Putang ina, pag tagay, akala mo, unang tagay niya pa lang Okay nang kinang yan. Awit sa'yo, idol. Ghouls, auto-refresh. Kaya ako ayoko ng ayuda-ayuda na yan. Again, kung ang mga beneficiary senior, PWD, o kahit yung mga tao na at least makikita mo man lang na nagsusumikap sa buhay, okay, go. Tulungan natin. Kaso the truth is, at alam naman natin yan lahat, nakaramihan na nakakatanggap na mga beneficiary ng ganyan, mga ayuda. Putangin na yung mga batugan pa, yung mga anak ng anak, o kagaya nito, putangin na may bisyo pa. Kaya walang pera kasi may bisyo. Pag kumita ng kaunting pera, inuuna bisyo. Tapos tutulungan natin, tangin ang katarantaduhan ng puta. Nang kahit yung mga namamalimos, minsan nakikita ko, putang nakakatok sa bintana ng sasakyan ko, putang na makita ko, ang laki ng katawan, malaki pa katawan sa akin. Kumpleto.
Tapos putang ina ng lilimos, hindi ko talaga binibigyan. Pukinang ina mo, mas malaki pa katawan mo sa akin, ayaw mo maghanap ng trabaho, ayaw mo magbanat ng buto. Tingin mo, baka mas malaki pa nga kinikita mo kaysa sa akin eh. Di ba? Kasi yung ayuda na yan, dapat yan nakakatulong sa mga tao. Nakadesign yan para tumulong sa mga tao na mas mapaayos nila yung buhay nila, mas mapaunlad nila yung buhay nila, mapaangat-angat nila yung buhay nila. Ganon nakadesign ang ayuda. Kaso, ang nangyayari dito sa Pilipinas, ngayon, batugan, adik, anak ng anak, ang nangyayari, imbis na matulungan natin silang may angat ang buhay nila, mas lalo lang natin inilulubog. Kasi nga, may natatanggap, putang ina, hindi nakikilos, nakakampante, lalo nang hindi naganap ng trabaho, hihilata na lang maghapon at mag-aantay ng monthly payout. Ha? Oy, mga taga-DSWD, mga taga-gobyerno, baka akala nyo ho, nakakatulong kayo. Hindi ho. Mas lalo nyo lang ho silang inilulubog at mas lalo nyo lang hong kinukonsinte yung katamaran nila. Maniwala kayo sa akin. Tama na tayo sa mga mahihirap. Hindi lahat ng mahirap karapat dapat tulungan. Hindi kasi dahilan yung yung kulang kasi ang trabaho sa Pilipinas. Hindi. O tayo na, may mga nakikita ko, ang tanda-tanda na, kubang-kuba na, may karga-karga pa rin mga kalakal. Biktima din yun ng kakulangan ng trabaho, pero nagagawa nila ng paraan na at least kumita sila ng pera. Diba? Nagtitinda, hindi namamalimos. Yun yung mga taong dapat tulungan. Na kahit papano, kahit nahihirapan, at least ginagawa nila ng paraan. Nakikita natin na nag-e-effort. Hindi yung mga batugan, hindi yung mga may bisyo. Hindi ganun. Tangina nyo. Kasi ako taxpayer, puta na, sasama talaga loob mo eh. Sasama talaga loob mo sa gobyerno. Ako hirap na hirap, titingnan ko yung payslip ko, putang ina, halos wala na natira dahil napunta na sa kaltas. Tapos ipamimigay nyo lang sa ganyan. Makikita ko, pinambibisyo lang. Putang ina, sinong matutuwa? Yung anak ko, hindi ko mabilan ng laruan, hindi ko man lang ma-Jollibee dahil nagtitipid ako, dahil wala na halos natitira sa sweldo ko, dahil kakakaltas ng tax. Tapos, putang ina, ipamimigay nyo sa mga ganyan. Sa mga ganyang klaseng tao. Putang ina, nakakabastos po. Sa totoo lang. Nakakabastos. Dapat nga yung mga taxpayer yung unahan natin tulungan kasi sa kanila galing yung pera na yan Sila ang dapat makinabang dyan. In that way, etong mga nasa laylayan na mga batugan, baka magising-gising sila na putang ina, kailangan pala natin magsumikap para at least makakuha tayo ng tulong sa gobyerno. Kasi magkakaroon na sila ng goal meron na silang ika-climb Dapat ganun. Ang binibigyan yung mga nagtatrabaho, yung mga taxpayer, para itong mga nasa laylayan ng mga batugan, ganahan na maghanap buhay dahil alam nila na kapag kumikita sila ng pera, pag nagsusumikap sila, meron silang makukuha tulong mula sa gobyerno. Ganun dapat. Diba? Sa ganun para magsisikap sila, kikilusan nila. Ngayon, paano kikilos? Paano magsusumikap? Kahit tumila tayo mga yan, may aasahan buwan-buwan. Diba? Come on, kung gusto natin ng isang progresibong bansa, putangin na hindi dapat ganyan. Hindi ganyan. Again, yung mga PWD, yung mga senior, yung mga taong may hirap na nakikita natin kahit paano na nagsusumikap. Go, tulungan natin, walang problema dyan. Pero yung mga batugan, yung mga may bisyo, putangin na, pabayaan nyo na yung mga yan, hayaan nyo na, mangandamata yung mga yan. Sila naman may kagagawan yan Ginusto nila yan. Hindi dapat tinutulungan yung mga ganyan kasi sobrang disrespectful. Sobrang nakakasama ng loob para sa mga taxpayer. Mga tao din yung mga yan, mga taong nagsusumikap, mga taong umaasa na kahit papano makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Sa kanila dapat yan. Diba? Huwag nyo ipamigay dyan sa mga yan kasi it's a totally waste of money. Sayang ang pera. Ayun, itong mga taga-DSWD, mga taga-gobyerno, kung sino mang umahawak ng mga ganyang ayuda program. Ngayon, kung hindi kayo kumbinsido sa sinasabi ko, after nyo mamigay ng ayuda, bumaba kayo sa mga kalye, sa mga eskinita. Makikita nyo kung paano nila lustayin yung ayudang pinamimigay nyo. Bumaba kayo. Tingnan nyo ang mga paggagawin niyang mga yan. Makikita nyo kung paano nila lustayin ang perang pinaghirapan ng iba. Bumaba kayo. Bumaba kayo. Ina nyo, ang laki ng kaltas nyo sa tax ko. Ayop kayo. Wala na akong pambiling brief.